Yan, so sa umaga, ang una kong ginagawa, inilalock up ko muna itong mga hyper dito para itong kanilang feeding alley. Ayan, nakita nyo naman ang dumi. Pero hindi natin yung lilinisin ng mano-mano. So mula doon hanggang papunta doon, kakayudin natin yan gamit yung skid steer. Kaya hindi masyado physical yung trabaho natin dito kasi ang gamit natin yung skid steer, yung loader, yung tractor, more on driving. So, imagine niyo kung mamano-manuhin ko itong linisin, as in talagang mapapagod tayo. Pero dahil nga meron tayong mga heavy equipment na pwedeng magamit, so mas madali yung trabaho natin. Yan. Yan, so napay-start na natin yung skid steer. Ito naman yung ilalock up natin. Yung Palm Springs. Kita nyo yan. So gagamitin din natin yung skid steer para linisan yan. So yun yung mga nilock up ko kanina. Yung heifer barn. So sa umaga pagpasok ko basta lock up, puro ilalock up muna natin sila para tuloy-tuloy yung paglilinis natin ng kanilang mga feeding alley. Ayan, kita nyo? Kasi yung mga dumi dito, nadadala nila papunta rito. Ito yung mga baka namin na buntes. So nakabakasyon sila dyan. Kaya yung mga nabisita sa amin, kasi ayun lang yung bahay namin. Madalas yung mga yan doon nakatambay sa bakura namin. Kaya yung mga bisita tuwan-tuwa kasi ang daming baka doon sa bakod namin. Pag malapit ng mga anak yung mga yan, 1 month na lang inililipat niya namin doon sa linto. Kaya sobrang nai-enjoy ko talaga yung trabaho ko dito. Kasi ako na yung bahalang dumiskarte. Kasi nga wala naman tayong ibang kasama. Ako lahat ng tatapos ng mga gagawin dito. So it's up to me kung anong uunahin ko, kung paano ko sisimulan. Pag di ko nagawa, bukas na lang. Pero syempre, ang priority pa rin natin, yung pakain nila. So kinakailangan malinisan muna natin itong mga to, yung feeding alley doon, yung feeding alley dito. And then after that, pakakainin na natin sila. Yan. So wala nang nakain dito. Ilalock up natin sila. Yan o, naggatas na siya ng kanya o. Pumapasok na yan ang kusa at maggagatas na siya ng kanya. Hey, come on. Come on. Oh, lalock up naman natin itong mga to. Hey, come on. Come on. Back there. Go, 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 go. Come on. Hey, come on. Okay, so ilalock up naman natin itong mga to dito para makapasok dito yung tractor. Yeah, so nailak ko na dun sa top. Dito naman tayo sa baba. Yan. Mas marami kasi yung baka dito eh. Dun sa taas, kadalasan na dun yung mga heifer. Pero kaganda dito, may radyo pa kami. Hey, hey, come on. Hey, come on, come on. Yan, so inopen ko na rin yung gate, nilock ko na doon para makapasok dito yung skid steer at saka yung scraper tractor, malinisan natin to at mamaya yung feed wagon para malagyan natin to ng pakain. And then yun, may isa pang natira, papapasukin na rin natin siya doon para ma-lock up na natin. Yan, so dahil naka-lock up na sila lahat, ay kita nyo wala ng baka, i-open na natin yung gate na to. At nakita nyo yung nasa likod ko yun, yung gate na yun naka-open na rin. So magagawa na natin maglinis ng tuloy-tuloy gamit itong skid steer.
So tapos na tayo sa skid steer. I-open na uli natin yung mga gate nila. Ay, mga nag-aantay na yun. Kasi pag hindi ko sila nilock up, pakalat-kalat sila dito sa feeding alley. So mahirapan akong kayudin yung mga dumi nila. Ayan, mag-aantay na. Ang dami naming baka ngayon. Grabe. Nung dumating ako dito, hindi pa ganyan kadami eh. Grabe, ang dami oh. Yan yung mga susunod na generation na gagatasan. Labas na kayo. So may pagkain pa naman sila natira, kakain pa yung mga yan. Kasi maya-maya ko pa yung mga yan, mabibigyan ng pagkain. Ang uunahin kong pakainin, yung mga milking cows. Ito mga to, mga bata pa itong mga to eh. Oh. Come on, let's go. Ayun na kayo. Hey, padaan. So ito naman yung isusunod natin. Kakayudi naman natin yung dumi ng mga baka dito. Yung mga milking cows kasi yung nakalagay dito. Gamit itong scraper tractor. So ganyan yung trabaho kung gusto nyo maging isang dairy farmer. Kung mahina yung sikmura ninyo, kung hindi nyo kaya na napapaligiran kayo ng dumi ng baka, hindi kayo pwede sa ganito. So tapos na tayo maglinis, nakapag-scrape na tayo dito, nakapag-skid steer na tayo doon. So pwede na tayong magpakain. Kaya kung nakita nyo, di ba? Walang ibang tao, ako lang talaga. Kaya nga parang feeling ko pinagkatiwala na sa akin tong farm na to. Ako nang bahala yan. Mamaya gagamitin natin yan para mag-mix uli ng panibagong pakain. Sa ngayon, may naka-ready na akong pakain. Ginawa ko na ito kahapon pa. Yan, may na-mix na akong pakain kahapon, which is yan, 4,000. So start na natin tong feed wagon. Yeah, itong mga to, stock na to ng pakain, and then baka next month, ayun, may i-harvest na naman kami ng mga grass. Kung napansin nyo, ayan, malapit lang kami sa airport. Oh, ayan, may aeroplano. Ayan lang airport, paglagpas mo lang dito sa farm nila boss, airport na. Yan, so katatapos na natin magpakain. Pero iwanan natin bukas tong feed wagon kasi magmi-mix pa ako ng pakain para dun sa mga heifer. Kaya naka-on lang yan. Naka-on din to. Kasi mamaya ito ang gagamitin kong loader para mag-mix ng pakain para ilagay dyan. Kaya so ngayon, pakakawalan na natin yung mga baka para makakain na sila. Kasi nalagyan ko na nga nalagyan ko na sila ng pakain. Yan, so pakita ko sa inyo yung katulong ko dito paglilinis noong barn. Ayun, so yan yung nagkakayo dito nung mga dumi ng baka. Kaya ang gagawin ko na lang minsan, konting sundot na lang, and then bubuksan ko yung flash para yung flash dire-diretso lahat yung dumi dito
papunta doon sa manure pit. So ayan o, nililinis niya yung barn. Nahakutin niya lahat yung dumi papunta doon sa labas ng barn. O, kita nyo? Malinis na. Yan, nag-aantay na yung mga heifer natin ng pagkain. Magtitimpla na tayo. Gamit itong loader, magmimix tayo ng pagkain doon sa feed wagon. Yo, so tapos na tayong mag-mix ng pakain. So off na natin tong loader. Yan. Actually, pwede na ako mag-break. Pero busog pa ako. Maya-maya na siguro. It's up to me kung kakain na ako, uuwi na ako, or maglinis-linis na lang muna ako dito. Ayan, oh. Nakain na sila. Yan, napakain na natin. Nakapag-mix na rin tayo ng pakain para mamayang hapon yun. So, ang gagawin ko na lang, pag nag-break ako, pagbalik ko, magpapakain na lang tayo. Maglilinis muna uli tayo kasi for sure, may mga dumi na uli yung mga feeding alley. So, gagamitin lang uli natin yung skid steer para kayurin yon, and then magpapakain tayo, and then uwi na. Yan, so tapos na tayo guys. Naglinis lang muna ako ng mga ginamit ko, yung bobcat, tsaka yung loader, at tsaka yung tractor. And then ngayon, kakain na muna tayo ng lunch. Then tutulog lang din muna ako, and then pagbalik natin mamayang hapon, magpapakain na lang tayo, and then uwian ulit. Hindi pa rin namin naayos tong ano, kasi nga busy pa. Tsaka pag day off, masarap magpahinga eh. Hindi na rin nagagamit yung ano, front entrance. Dito na lang kami sa likod lagi nadaan. Tulog pa yata yung anak ko. Si Peanut di nahabol. Ayun naman guys. Gabi-gabi may dala yung anak kong box ng manok. Kasi lumipat na siya ng trabaho dito sa Popeyes. Nagtrabaho yung anak ko sa Boston Pizza. Gabi-gabi umuwi siya. May dalawang box ng pizza, may isang box ng pizza. And then nung nagtrabaho siya doon sa noodle box, gabi-gabi naman siya may dalang mga noodles. So nung lumipat siya ngayon dito sa Popeyes, gabi-gabi ulam namin manok. Kasi ang daming mga yung mga leftover. Pero actually hindi matuturing leftover kasi napakainit pa eh. Tapos ang lapit pa ng uuwian niya, kaya pag uwi niya dito napaka-crunchy pa ng mga manok. Kaya bigla kaming naumay sa manok dahil gabi-gabi may dalang box ng Popeyes yung anak ko. Nakakain na tayo. Magigising lang, wala yung pasok eh. Hinatid ang mami niya kanina kasi ang ginagawa namin, pag wala siyang pasok siya maghatid sa mami niya. Tapos ako na lang susundo. Palitan, kung sino yung available sa amin, yun ang maghatid at sundo kay mami niya. A few moments later. Yan guys, so babalik na ulit tayo sa work. Ayan guys, so tayo. 3 box of Popeyes. Hapunan namin, Popeyes. Minsan yun natitira, umagahan, Popeyes pa rin.
And guys, time check, 2:35. So, 2 oras na lang ang ibabalik natin sa work. And then, uwian na. So, day off ako bukas, Friday, Saturday. So, ang balik na natin ay sa Sunday. So, yun ang kagandahan dito. Nakakapahinga ako sa tanghali, kaya sa gabi, hindi pa ako inaantok. Pwede ko pang antayin yung anak ko. And then, ayun, tulog pa yung anak ko. Oh, nakahiga pa sa sopa. Ang pasok pa noon lagi closing. Palibasa, yung mga kasama niya sa work ay mga taga Victoria pa. So karamihan sa mga kasama niya is opening and middle shift. Siya laging closing. So kadalasan dahil laging closing yung mga manok na hindi na nabili sa warmer, yung mga fries, biscuits, and chicken nuggets, ayan 3 boxes of Popeyes. So lagi siyang may uwing pagkain pag umuwi siya sa gabi. So, ang ginagawa namin, kumakain pa kami sa gabi. Tapos minsan, ginagawa pa din naming almusal, minsan tanghalian. Kaya mula nung nagtrabaho siya dyan, madalas na hindi na ako nakakapagluto ng pagkain. Kasi sabi ko, pag nagluto ako, nai-snub. Dahil nga, alam niyo yung pag-uwi niya, may chicken. So, sayang naman, magluluto ako. Tapos, madededma lang dahil nga may chicken. Yan guys, so, balik na ulit tayo sa work. Magpapakain lang ako. Pero, bago tayo magpakain, ayan tingnan natin kung may pakain pa sila. Silipin natin. Meron pa naman. Ayan meron pa naman. So, hindi ko naman kailangan magmadaling magpakain. So, ang gawin lang muna natin ngayon, magpalit muna tayo ng milk tank filter. Kasi kinakailangan ko magpalit pagpasok sa umaga. 5 o'clock in the morning, 3 o'clock in the afternoon, and 11 o'clock in the evening. Pero yung 11 o'clock, ginagawa ko na siya ng bago ako umuwi ng 5 p.m. Yan, check din natin yung pakain dito sa baba. Ayan wala na. So, yun yung mga minomonitor ko lang. Yung pakain nila dun sa taas at pakain nila dito. Yan. Magkaibang group kasi ito. Kaya, kailangan hindi sila mawawala ng pakain. Dahil meron kaming 2 bagong panganak na heifers. Hindi pa marunong yun dito sa robot. So, kinakailangan natin silang sunduin dito. Yan. So, hanapin natin yung 432 at 438. Bagong panganak lang yun. 2 days ago. Hey, come on. Come on. Yan, hindi pa kasi ito marunong. Hindi kagaya nung iba, alam na nilang maggatas ng kanila. Pupunta na lang yun ng kusa dun sa robot. Itong mga to, tuturuan pa natin. Kasi bago pa lang sa experience nila yung robot. So kapag hindi mo sila tinuruan, sipa yan ng sipa doon sa robot hanggang sa masira yung makina. Yan, saktong-sakto. Ito yung 438, ito yung 432. So kaya ko sila dinala dito, ilalak ko sila dito sa gate. Tama yung isang to, marunong na yan, 435. Ayan, nakapila. Papasok na yung mag-isa dito sa robot. Yan, so nakuha ko na yung 2. Ilalock up natin sila dito. Ito yung kailangan kong makuha. 438 at si 432. Ayan. Yung iba, inihiwalay ko muna. Ayan. Nakain muna sila. Kasi itong 2 to yung bagong panganak 2 days ago. So, hindi pa nila alam gamitin tong robot. So, dito, hindi sila makakalabas. Wala silang ibang dadaanan. Kung hindi dito lang sa papunta sa robot. Antayin lang nating matapos tong mag-milking ng kanya. Hindi lalabas na yan dyan. Ipupush ko naman tong 2 papunta dito sa robot. Malaking bagay yung meron kaming ganitong robot kasi hindi na ako kailangan bumalik ng madaling araw para mag-milking. Hindi kagaya ng mga dating schedule natin na pumapasok ako ng umaga, uwi lang saglit, 1-2 oras na tulog, pasok ako sa hapon, 1-2 oras sa tulog, pasok uli ako sa gabi, 1-2 oras sa tulog, tapos papasok uli ako sa umaga. So 3 times a day kaming nagmi-milking, which is ang nangyayari, putol-putol yung tulog namin, wala ka nang maayos sa pahinga at kadalasan putol-putol pa yung oras na kasama mo yung pamilya mo, kagaya ng pag-uuwi ako sa hapon. Lalabas kami ng family ko pero kinakailangan kong magmadali kasi papasok pa ako sa gabi. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kahit bukas na yung gate,
hindi sila pumapasok kasi hindi sila marunong. So kinakailangan natin silang i-push papasok. Hey, come on, come on. Let's go, 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 go. Hey. Hey, come on. Come on, come on. Come on, come on. Yan, so ngayong nakapasok na siya sa loob, kinakailangan ko pumasok doon sa loob ng robot. Kasi sinet namin siya as under supervision. Kasi nga bago pa lang yan, hindi pa siya marunong. Yan. So, meron pa tayong naiwang isa. Ayan, patapos na yan. Nagkatasan na natin si 432. So, ipapasok ko lang to si 438. Pagkatapos niyang maggatas. And then, after that, magpapakain ako. Ayan o. Yun yung robot namin. Yan yung naglilinis ng barn. So, minsan, nai-stack up siya. Kaya kinakailangan ko din siyang i-monitor. Minsan, pag tumigil siya dyan, kinakailangan kong kunin yung iPad para maihatid ko siya doon sa kanyang charging station. Ayan, so tapos na siya guys. Hey, come on. Come on. Ayos, pasok na natin. So, ayan na si, ano? Oh, 438. Ayan, magmi-milking na siya ng kanya. Buti na lang, itong 432 at 438, hindi na kinakailangan pantayan. Ang kailangan mo na lang is ma-push sila dito sa robot. Kasi yung iba na bagong panganak, hirap ka na nga ma-push. Kailangan mo pang i-monitor. Kasi nakikiliti pa doon sa brush at saka doon sa teat cap. Sipa sila ng sipa. Yan, kung nakita nyo, nabuksan ko na yung gate doon. Bukas na rin yung gate dito. Dahil wala na silang pakain, na-lock up ko na rin sila. So magpapakain na tayo ngayon. Pero bago tayo magpakain, nakita nyo yung mga duming yan, tsaka dito. I-scrape muna natin yan. Pwede natin gamitin yung skid steer or yung scrape tractor. Yan, so in-start ko muna yung skid steer natin. Pinaiinit ko muna. So isabay ko na rin i-start yung ating feed wagon para after kong mag-scrape, magpapakain na tayo. Yan, so katatapos na nating mag-scrape, malinis na doon sa loob. Napa-start na natin yung feed wagon, magpapakain na tayo. And then after that, magmi-mix pa tayo ng isang pakain para yun sa umaga, which is si boss naman ang magpapakain, hindi na ako. Kasi 2 days off ako, Friday, Saturday. So kapag wala ako dito, sila lahat ang gumagawa dito. Yan, so katatapos na nating magpakain. Ayun, kadadaan lang nila boss. Parang mag-iikot ata doon sa field kasama yung mga anak. Ay, salamat. Day off na tayo. Madami akong gagawin. Baka pumunta kami bukas ng anak ko ng Victoria kasi yung anak ko wala ding pasok bukas. Parehas kaming Friday, pero Saturday may pasok na siya. So baka mag-ayos-ayos na lang ako sa bahay kasi ang dami kong gamit na hindi ko na nagagamit. Parang gusto ko nang ibenta, ipopost ko sa marketplace. So yan guys, puno na naman ang kanilang kainan. Yan, ilalak na uli natin tong yun, okay na.
Yan, so sapat na yan hanggang magdamag. So pagpasok nila boss bukas, sila nang bahala kung may matitira dyan. Okay lang mag-shovel, pero ang hindi maganda, wala na silang natirang pagkain, yung talagang nag-iiyakan na yung mga baka kasi hindi sapat yung pakain na inilagay natin. Kaya dito may sinusunod kaming P-chart. So ang ginagawa ko kapag sa tingin ko kulang, ina-update ko na lang yon do sa Microsoft Excel. Tapos i-message ko na lang sila boss, sasabihin ko sa kanila na dagdagan yung pakain kasi parang kulang, medyo gutom yung mga baka. Ayan, kainan na ulit. Buti na lang, hindi nag-i-stack up yung ating robot. Ayan. Masipag yan, yung tagalinis natin. Ayan dito, ayun. Linis na, di ba? May ruta yan kung saan niya maglilinis. May oras para doon sa alley 1, sa alley 2, at dito sa alley 3. Ayan. Babalik na yan doon sa kanyang charging station, which is na doon sa dulo. Ayan guys, nagkakainan na uli sila. Di ba? Then after this, magtitimpla na ulit tayo ng pakain. Relax, relax. Makakakain lahat. Ayan, mga gutom na. Kasi kanina, nung nilagyan ko yan, as in, ubos na ubos doon naman tayo sa taas. Kasi naglagay din ako ng pakain doon. So, i-open din natin yung gate para makakain na sila. Labasan na yung mga yan. Ito yung medyo critical pag ako naglalagay ng pakain. Kasi unang-una baka sumabi tayo. Pagkagaling mo dito at naglagay ka na ng pakain, kinakailangan mo mag-backing gamit yung trailer truck natin na ginagamit, which is medyo delikado kasi may mga sasabitan. Yan guys, so tapos na tayo magpakain. Na-check ko naman to na, dinagdagan ko lang ng konti itong mga to. Kasi hindi ko na sila nirepilang kaninang umaga. So bago ako umuwi, parang kukunti na, baka hindi na umabot magdamag. So yun lang ang ginagawa ko dito. Pinomonitor ko lang yung mga kainan nila, dapat sapat hanggang magdamag. Hanggang sa pagbalik ko kinaumagahan, madadagdagan natin yung pakain nila. Hindi kailangan silang nababakantehan ng pakain. So ayun kakain na yung mga yan. Wala naman silang ginagawa dito. Kakain lang, ihiga, gagatasan. Magro-rubing lang ako sa loob ng barn. Titingnan natin, baka mamaya may mga naiipit na baka, minsan nai-stack. So bago tayo umuwi, i-check ko lang yung mga gates, baka may naka-close. Minsan kasi dinidilaan nila. So kaya gumagamit ako ng safety glass. Kita nyo naman kanina nung nagtimpla tayo ng pakain. Pag naglalagay ako ng grain mash, medyo kapag lumakas yung hangin, maalikabok, pumapasok sa mata ko, kaya gumagamit ako ng eyeglass. Yan guys, uuwian na tayo. Nagpaalam lang ako kay boss. Ayun na dun. Nagaano pa siya. Nagsusort ng baka na dun. Tinatanong niya ako, anong plano mo? Lalabas ka ba? Gagala ka ba? Ang bait lang ng mga yan, sa totoo lang. Lagi akong tinatanong, baka gusto mo magbakasyon. Sabi sa akin gano'n. Puro ka na trabaho. Kasi sabi nga nila lagi sa akin, na gusto nila happy ako sa ginagawa ko. Ayaw nga daw nila nung papasok ako na parang wala dito yung isip ko, hindi ako masaya sa ginagawa ko. Then maboburnout ako kasi parang wala na daw akong ginawa kundi trabaho. So madalas, bago ako mag-day off, tinatanong ako, gusto mo bang mag 3 days off? Pupuntahan ba kayo ng family mo? Sabi ko, wala naman. Manonood lang ako ng Netflix. Pero pinag-iisipan na namin magbakasyon. Hindi ko lang alam kung this year o baka next year pa. So isi-set pa namin kasi gusto namin sulit na sulit talaga pag nagbakasyon kami. Yun lang kagandahan talaga dito. Pag day off ko sila yung gumagawa, medyo busy lang talaga kami kapag summer. Pero ngayon tapos na naman yung harvest namin. Ayan. Hindi ko lang sure kung i-harvest pa tong mga na dito na damo. Kasi ang dami na naming stock doon. Pero sabi nga nila sa winter wala nang masyadong gawa.
Kung gusto ko daw mag-day off ng mahaba-haba, okay lang naman daw. Pero sabi nga niya sa akin, hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Kasi alam ko workaholic ka. Kasi ilang beses na niya akong pinatanong, gusto ko daw mag 3 days or 1 week off para daw naman makapagpahinga ako. Kasi alam naman nila talaga na dito, maraming trabaho. As in maraming trabaho. Pero ang kagandahan dito, hindi ka nila hinahapit. Ikaw ang bahalang dumiskarte, ikaw ang bahalang magdesisyon kung anong uunahin, kung paano mo tatapusin, kung hindi mo magawa. Sabi nga nila lagi sa akin, there always tomorrow. Kung hindi mo magawa yan, bukas mo na gawin. Kung hindi mo magawa bukas, sa susunod na araw. Basta't ang priority nga lagi ay yung pakain ng mga baka. Yeah, so dito na rin naman tayo sa bahay. Oh, ayan oh. Oh, may nag-aantay na sa akin. Si Peanut. Yan. So ito, out na tayo. Kung na tayong trabaho. Susunduin na lang natin si Mrs. Pa-starting ko lang yung sasakyan. Kasi nagbago yung schedule niya. Dati 5:30 siya uma-out, ngayon 5 o'clock na rin. So sabay na kami. So mag-aantay siya siguro mga 20 to 30 minutes doon sa labas ng hotel. Kasi magbibihis muna ako para sunduin siya. So hanggang dito na lang muna guys. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kada paano updated kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. Hanggang sa muli, see you guys on the next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye!